Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Alam ho namin mga bossing, marami ho po sa probinsya ngayon. Marami pa rin ho hindi nandoon pa rin o uuwi mamaya ho yung iba bukas na, no? Pero napansin niyo ho ba, lumuwag ho yung traffic? Ang ganda ho ng management ho na ginawa nitong sa paghanda ho sa ASEAN. Let's give it to the president. Palakpakan nga muna natin dyan. Yung mga tao ho ng Pangulo, yung kanilang planning. At di ho sila hihiya, di ka pareho ng mga nakaraan ho na mga pag may mga bisita ho tayo, tinataboy ho yung mga kawawang mga kababayan ho tayong mahihirap, tinatago ho sila. Kumbaga, ay labas muna kayo dyan, umayos muna kayo. Para bang mga hipokrito, okay lang pag may bisita, gusto nilang pakitang panlabas, yun ho mga dilawang mga ugali. Naniniwala ho ba kayo? Napansin niyo ho ba? Kayo ho mga nakikinig, nanonood ho sa akin. Dito ho sa Metro Manila, may ugali ho yung national government ho natin. Noon, yung panahon ni Dilaw, panahon ni Benigno Aquino, panahon ho ni Gloria, panahon ni Erap, panahon ni Ramos, isang tuta rin ng Amerikano, panahon ni Cory, tuta rin yan, panahon ni Marcos, si Imelda, ganun din. Ito lang hong isang Rodrigo Duterte na may bayag ho na talagang love me for what I am, take me for what is and what will be sa mga ginagawa. Alam niyo kung bakit? Eto ho, ano? Yung paghanda ho nila, although yung traffic o stop and go, pero hindi ho nila yung, kung baga parang nagkanda, lintik-lintik yung mga traffic kapareho noon. So ang ginawa ho nila talagang planning ho. Okay? Kaya kung kinakailang palakpakan ho natin yung paghanda ho ng summit nitong sa ASEAN Summit, talagang magagaling ho talaga itong mga tao ng Rodrigo Duterte ng administrasyon kasalukuyan kasi hindi ho sila mga plastic, hindi ho sila yung mga panlabas, hindi ho sila yung mga kapareho ng mga dilawan na kumbaga ay hipokrito. Wannabe that never was at never will be kung pag-uusapan ay galing. Napansin niyo ho ba nung araw? Nira-round off ho yung mga homeless, nira-round off ho yung mga mahihirap na kababayan natin, tinataboy ho sila, wanawalis ho sila, hinuhuli sila, ilalagay sila sa isang hawla pagkatapos para mapakita sa mga bisita na ganito kami, ganitong bansa. Kahit na anong gagawin mo, nakikita naman ang mga putok sa buho mga Amerikanong unggoy na yan, yung mga iba pang mga dayuhan natin, yung mga iba na talagang yung bansa natin saksakan ho ng hirap. Kaya, bakit hirap? Hindi ba sinasabi natin, kung walang korap, walang mahirap, sabi ho ni Benigno Aquino. Walang korap, walang mahirap. Pakiulat ng sinabi mo? Walang korap, walang mahirap. LOL! Ang daming ang korap eh! Nung panahon mo, sobra-sobra. Pakiulat ng sinabi mo? Walang korap, walang mahirap. Ang galing mo magsalita dyan. Mga tao mo saksakan ng katiwalian. Tapos kung magpaplano kayo sobra, overdue. Tapos may dumating sa tupapa, block lahat yung mga cell line. Hindi pwedeng tumawag. Tapos yung tinataboy niyo yung mga homeless na bubuy sa inyo. Lahat na dadaanan ng mga VIP, kinakailangan. Clear. Sige, sagot. Kung walang korap, walang mahirap. Sundutin ko yung ilong mo mamaya, nakita mo eh. Ano yung mga boss? Yun lang. Ito ho yung ginawang plano ho, pagpaplano ho ng ating kasalukuyang administrasyon. Maganda ho eh. I mean, after all, it's not perfect, but it's somehow progress ho doon sa mga nakaraan if you were to make a comparative analysis ng kasalukuyang administrasyon sa administrasyon ho ng Dilaw. Ano hong pagkaiba? Hindi ho sila naging plastic, hindi ho sila gumamit ng dahas, lipunin ho yung mga sinasabing mahihirap natin, itago sila, walisin, gandahan yung dinadaanan ng mga bisita para nang sa ganon, yung sinasabing perception, itatago ng katotohanan, ng hubot-hubad na katotohanan. LOL! Mahirap pa tayo sa daga noon kung walang korap. Pakiulit. Walang korap,
walang mahirap. Tama ko naman. Ano ba nagawa mo nung panahon mo? Oo nga, kung walang kurap, walang may hirap, talagang sumampol ka. Ang sinampol mo, hindi mo mga kapartido, mga oposisyon, sino pinahirapan mo? Hindi ba pinahirapan mo yung ale na naka-wheelchair, pangalan si Gloria? Sinong berdugo mo? Yung berdugo mo kasalukuyan naghihimas ng rehas. Nag-ewan, yung mahilig sa saba. Yung ang pangalan Saba Queen. Nakasalukuyan, nabuburyo sa loob ng Kampo Crame. Yun ang yung tirador. Nagsample ka kunyari. Pakiulit kung walang... Walang kurap, walang mahirap. Sigurado ka? Pakiulit? Walang kurap, walang mahirap. Minemorize mo ba yan? Pakiulit? Walang kurap, walang mahirap. May mga sinasabi ka na medyo gusto ko. 10 kayo kumukuha ng kapal na mukha. 10 kayo kumukuha ng kapal na mukha. Ikaw magaling ka talaga sa declamation contest. Ano? Alam ko ikay Atenista, produkto ko ng Blue Eagle. Tulad ko, ikay Blue Eagle nung high school, tinuturo ng declamation. 10 kayo kumukuha ng kapal na mukha. Pakiulit. 10 kayo kumukuha ng kapal na mukha. Pakiulit nga, sige. Tingnan natin yung inflection mo. Sige. 10 kayo kumukuha ng kapal na mukha. Kita mo yung mga... Ganyan mga Atenista. Tinuturoan niya ang declamation contest. 10 kayo kumukuha ng kapal na mukha. Tama? 10. 10 kayo kumukuha ng kapal na mukha. Okay. Ibang klaseng tono yan. Dito naman ay medyo seryoso ng konti. Parang astig. Kung walang kurap. Walang kurap, walang mahirap. Ganon. Pakiulit. Sabay. Walang kurap, walang mahirap. Okay. Isa, yung tono, dire-diretso. No? Ngayon, ganito naman. I-analyze lang natin to. 10 kayo kumukuha ng kapal na mukha. Sige. 10 kayo kumukuha ng kapal na mukha. Okay, kita nyo? Okay. Okay. Iba naman to nga. Tingnan natin. Kayo... Okay. Kayo ang boss ko. Okay, ibang klase. Yung isa, pakiulit. Kayo ang boss ko. Okay, pataas yun. Kayo ang boss ko. Okay. Ngayon, medyo yung mga kunting kulot-kulot. Okay, saan po? 10 kayo kumukuha ng kapal na mukha. Pakulot yun, pakulot-kulot. Yung isa, pataas-taas. Gusto ko yung pataas-taas. Pilot, take it away, pataas-taas. Kayo ang boss ko. Okay, ito naman pakulot-kulot na style niya. Okay? 10 kayo kumukuha ng kapal na mukha. Okay, ngayon, yung isa naman medyo level lang. Walang kurap, walang mahirap. Natatandaan nyo, lahat ng mga kanyang pagsinasabi, may mga tono na medyo alam mo, wala talaga sa kanyang kalooban kasi pinapractice niya yung natutunan niya sa Ateneo Declamation Contest. May mga estilo Naintindihan niyo ba? So ngayon, balik ho tayo ron sa sinasabi nating estilo ho ng kasalukuyang administrasyon at administrasyon noon, kapag may bisita, nililipon ho yung mga mahihirap, kulang na lang tadyakan sa lalamunan, pinaglalatigo sa lansangan, lumayas kayo, mga potok sa buho kayo. Ganun ang gusto nilang sabihin. Samantala, itong kay Rodrigo Duterte, hindi ho ginawa ng ganyan. Bagkos, mga dadaanan natin, ayusin lang natin. Stop and go traffic tayo, sandali lang. Huwag tayo makakaabala. Nakikita niyo ho ba? Ang estilo ho nila Rodrigo Duterte, itong estilo ho ng mga kung sino man nasa likod ng kalang management na dito ho sa pangangasiwa, talagang pinagplanuhan ng matagal na sinasabi, sa mga tao, habaan natin ang kanilang mga bakasyon, Thursday, Friday, Thursday, sa sinasabing gobyerno, Friday, sa sinasabing ito ng mga pribado, Sabado, Linggo, at Labor Day, long weekend. Kaya yung mga tao nag-uwian sa mga probinsya, blanco yung traffic, hindi ho ba? Sino may utak nito na kumbaga magaling? Sino mga gagaling kung pagdating ho sa executive ho na itong mga nasa dilaw at saka kay Rodrigo Duterte? Sino? Hindi ba? O hindi ba? Sa strategic planning, sa sinasabing yung mga estratehiya kung paano i-manage na hindi man lang nag-umaaray yung mga kababayan natin sa amin, puro kayo mga plastic, pakitan tao lang, hindi naman totoo. Yun hong aking gustong sabihin. Kaya, kung kinakailangan natin palakpakan ang mga nasa likod ho na sinasabing preparations and planning. Yan. Okay. Anong sa inyo mga dilaw? Tulo lang mga laway nyo, no? TL, tulo laway. Alam nyo bakit? Hindi nyo pwedeng bakbakan ngayon
yung preparations ng summit, sumasalte kayo. Alam ko na kung anong bakbak ninyo. Etong bakbak ninyo. Nasaan ang Vice President? Bakit the second highest officer of the land hindi nyo binigyan ng papel dito sa sinasabing summit ng ASEAN? Hindi ba naman kayo mga kulokoy, kengkoy, kumag? Kung nalagay natin yung isa, pinagpapel mo yung sinasabing KKK yan kahinaan, katangahan, kabobohan, hindi po pwedeng mahaluan yung sinasabing talino. Di ba? Talagang kung sinasabi natin, yung sinasabi natin, accomplishment conscious, hindi ka pareho ng panahon ni Dilaw, performance conscious sila, kahit na palpak yung resulta, basta nag-perform ka, ibig sabihin mga actors and actresses. Kay Digong accomplishment conscious yung mga executive. There's a big difference between accomplishment conscious and performance conscious. Result-oriented versus action-oriented. Saan nyo gusto? Mamili kayo. Let's analyze this, mga boss. Titingnan natin, Anong pipiliin nyo? Performance-based or accomplishment-based? Naturalmente, puro perform, palpak naman ang resulta. Ito, ang performance, misteryoso. Ang execution is seryoso, pero ang resulta, sinasabi natin, yung tamang kahinatnan, tamang resulta. Dalawang klaseng resulta, palpak na resulta at tamang resulta. Yun yung gusto nating sabihin. Ngayon, tanong, bakit hindi nakasama si Leni Robredo, si KKK, si Champurrado Lugaw, Champurrado Aroscaldo, si sabi nga natin Lugaw, di ba? So, bakit hindi nakasama? Nag-resign Hindi ba kusan siya nag-resign? Alam hong ginawa nitong mga ginawa ng administrasyon ni Duterte. Sabay-sabay nagdatingan yung mga leaders na mga included sa summit ng ASEAN. Sabay-sabay sila dumating. May papel si Manny Piñol, may papel si Ubial, may papel kung sino-sino yung mga gabinete, i-distribute para yung kay Presidente, winelcome na lang yung talagang tinutukan niya, kapareho sa Malaysia, sa Indonesia, si Widodo, at yung mga iba. So, nagkaroon ng papel yung mga gabinete. Di ba? Yung mga key cabinet na makakatulong. Si Robredo, anong papel? Outsider ka hindi ba? Hindi ka na pwedeng pumapel kasi baka pag sinama ka tapos bubulong ka rin sa mga nagrarally, ibabato mo doon sa mga dilawan, ibabato sa New York Times. Booking kayo! Read my column ngayon sa Filipino Star ngayon. Ano hong sinabi ko? Sino ba ang hudas dyan sa New York Times na kumbaga nagbabato ng mga impormasyon na mali-mali? Pag titingnan nyo yung sinasabing pattern, yung mga sinasabi ng mga dilawang dyaryo rito tulad ng Philippine Daily Inquirer, walang ginawa, ABS-CBN, medyo napapansin yung GMA, parang tumitino. Parang marunong sila siguro magpasalamat na tumino kasi parang tumino sila kasi by prangkisa nila, maayos. So medyo nagpakita sila ng behave sila yung GMA. Yung TV, yung ABS-CBN, bibigyan ng prangkisa, parang nagalit pa si Digong, may stapador kayo. Hindi naman ako nagsabi niyan Kukuha kayo pagkatapos stapan niyo ako. O may nagsasabi kasi ng iba, wag naman gamitin nung sinasabing kapangyarihan, nung sinasabing strongman, ng strongman si Duterte, doon sa mga network na medyo hindi sigun or hindi pabor at hindi medyo kasi adversarial press. Hoy, makinig kayo mga kolokoy na mga nagmamagaling sa media. There's nothing wrong with you being an adversarial press, confrontational press, as long as you're going to be objective and real, not fake. There's a big difference, pronounced difference. Analysis ho ng bitag yan, mga boss. Tingnan nyo ang pagkasulat sa Manila, sa New York Times, sa dyaryo. Sino ba nagbabasa niyan? Di ba mga Amerikano? Sinong inuudyok nila? Mga decision makers. Kung inuudyok nyo mga decision makers, sino ba nakaupong presidente nyo kung di ba ng mga kengkoy kulokoy kayo sa New York Times? Hindi ba binabanatan nyo si Trump? Trump and Duterte just like the same. They have similarities. You can't even say good things about your President Trump. You full of hogwash sa New York Times, and then you try to incite something and poison, foment disorder
sa mga investors sa Pilipinas and other European communities saying, wag suportahan, pahirapan medyo yung trade sa Pilipinas para lumambot tayo dahil gusto ninyo sama-sama matanggal sa pwesto ang pangalan ay Rudy Duterte. Sino bang demonyos? Who's the devil's advocate dyan sa New York Times na Pilipino? Look. Try to analyze this. Analyze this. Pag titingnan mo, babasahin mo yung mga sinasabi ng New York Times, narinig mo na, nabasa mo na sa Inquirer yan, narinig mo na sa mga sinakyaw-ke ng mga media sa television tulad ng ABS, paminsan-minsan yung GMA, TV5. Kunti lang, kunting-kunti lang. Hindi kasamang Tulfo Brothers, ha? There's nothing wrong with being an adversarial press. There's nothing wrong of you can disagree. You can disagree, and there's nothing wrong. You disagree, and the end thing na gagawin mo is to destroy, annihilate, and pulverize, eliminate, and destabilize. Yun yung mga words ninyo eh. Leading to that. Maging matalino ho tayo. Kaya kung kayo ho'y nakikinig ho sa akin in the United States of America, I know we have a lot of followers. Good morning from Manila. Good evening in the U.S. and Canada. Good evening ho sa West Coast. And good evening ho sa East Coast at the same time. And the West Coast is sila ho'y they can still listen to us. They can watch us. How are you doing in California? Yan, sa Oregon, Seattle. And then sa Central Texas and some other, and some of the Filipinos and the Midwest and the East Coast. So marami ho mga sumusubaybay ho sa atin I know my demographics sa Bitag Live and I'd like to say good morning from Manila doon ho sa European countries. Guten Morgen sa Germany. sa mga tumututok ho sa atin mga Pinoy and then of course sa Hong Kong. Kumusta ba yung mga mahal natin na mga OFW, na mga loyal fans o loyal followers sa Bitag Live? And then sa Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapore, kung saan may mga Pinoy, New Zealand, Japan, and then sabi nga na Australia, South Korea, and many other countries na I wasn't really expecting, but they're messaging us. Messages, tell us what you think. Interactive ho tayo. We're gonna read yung mga comments nyo hon. How you guys doing? Sabi ho na Rex Jop, sabi ho dapat sa mga dilawan isang isahog sa lugaw. Easy. Si Joe Herona, watching from New York. How you doing, guys? New York. Good morning from Manila. Good evening. I know it's 10:23 something is in the same time. Si Marilyn Ancheta, you nail it, sir. Bravo. Thank you. And then si Kachi, you. Play safe ang GMA po, sir. Takot sila mamura at mapahiya. Well, at least compliant sila. At least marunong silang tumingin ng sinasabing, the generosity. Hindi ba? Hindi ka pareho ng iba. Kunyari, deadma, parang akala mo entitled sila na, when you're given a franchise, that is a privilege. It comes along with responsibility. When you're given an airwave, when you're given a franchise to operate, it's something that comes with responsibility. Yeah, you can disagree, but not to the effect that you're Estapador daw hindi naman ako may sabi. So Weng Mendoza Miller, hi po sir, Ben watching from Luxembourg, Europe. Thank you. Okay, now I know. Si Jocelyn Pachet, morning sir, watching from Hong Kong. Mr. B and Mamo, sa Jordan who sila. Bless you sir, Ben. Thank you. Wag nang bigyan ng ABS. Nabigyan na eh. Okay, kaya lang ipanag-iisipan ni Digong. Alam mo kung minsan si Digong, he says it pero he doesn't really mean it. I know that this guy can say one thing but then again, he will think and say, sige na nga, bigyan mo na lang yan. Marunong naman makinig sa reason si TJ, hello from Taiwan. Hello, TJ. Ito naman ho sa Qatar, si Nonita Alguera, good morning Sir Ben, watching from Doha, Qatar. And then, buenos dias todos. Eres muy buenas personas, Senyor Ben. Oh, where are you? Oh, saan ka ba nanggaling? Okay, sige. Bakit siya baka Taverna Augmentado? Hindi mo sinasabi kung saan ka. Sam Guru, watching from Jeddah. Okay, Saudi Arabia. And then siguro dito from Quezon City. Good morning, Idol. Besyo.
Sige, Idol Bira. Si Mark Pascua, very nice. Achievement ni President Digong, di kagaya ng nakarang administrasyon, Xbox ang pinatubag. Ang daming naalala ko sa Pilipinas sa lang. Kayo ang boss ko. Pakiulit nga. Kayo ang boss ko. Ako, paborito ko pag sinasabi niya yan eh. Pero ang pinakagusto ko, saan po kayo kumukuha? Saan po kayo kumukuha ng kapal na muka? Oh, talagang atinista ka talaga. Chong! Pareho bang teacher natin ng high school ta? Hindi, sa Manila ka palang Ateneo. Ako na, hindi, sa ibang Ateneo ako eh. Oh, sige. Okay, sige. Ganyan mga declamation, oratorical contest na medyo may mga intonation. Kaya, Atenista sa Atenista, naintindihan ko yung estilo mo, boss, Chip. Ha? Chong. Not pa. Sige, hindi kasama yun. Si Vincent Bernardo. Idol, pakisampulan mo nga, attorney, sa Borongan na napak ng driver bodyguard niya. Isang tricycle driver sa amin, Eastern Samar, sinapak ng bodyguard ng piskal. Talaga Borongan. O kayo dyan sa Borongan Samar, mga pendehong putok sa buho kayo, mga abusado kayo, nakakaabot kayo sa amin, ha? O sa Borongan Samar, sige, magsumbong kayo sa amin. Give me the names. Tingnan natin kung sino-sino mga siga dyan. Pag kayo pumunta sa Manila, kakatusan ko, sasapatusin kayo mga mukha ninyo, siga-siga kayo dahil akala ninyo. Borongan Samar, yung mga abusado dyan. Isa pa, pag nakaabot, ganito sa Borongan Samar, mayroon na kayong pagsusumbungan dito, hambalusin ko yan. Pag yan ay hinawa ng suntukan, hambalusin ko yan. Parang tuturuan ko yan. Papasa ko yung sapatos sa mga bibig nila. Okay ba, mga boss? Sobrang masyadong astig. Ano? Si Wendy Hashimoto, good morning from Japan. Mga nanonood sa atin. Si Noel Pastor from Dutch Caribbean. Okay, is watching us right now. Philippines, good morning, sir. Sa Sabah. And then si Riza Oro, watch him from Korea. Riza, thank you. Ha, bugha, yellow. Okay, yellow raw yung oo, liberal. Hindi ko pwedeng sabihin. Okay, Arlene Kawata, ha. Okay, si Len Buena from Dubai, watching right now. Good morning, Philippines. Thank you, Arlene. Good morning, Manila. Kamusta ba Dubai dyan? God bless you, sir. And then dito si Joe, dinudukot natin, lalapitan natin kasi medyo, okay. Si Joe Ruby, sabi ho rito, morning sir from Cebu. Kumusta mo diha, mga bisdak? Parating sumusubaybay, lalo na sa inyo, Tulfo Brothers. Good morning, Ben, watching here from Hong Kong. Esmeralda Arsenal. Okay, sabi ho rito, Marpues, listening right now, 102.3 News FM. Saan yan? 102.3 News FM. Sa radyo. News FM. I don't know. Cagayan ba yan? Or Bacolod ba yan? Sa gabi, KP naman. Thank you. Okay. Okay, good. Go, Idol. At wag naman silang mahilig na magbulag-bulagan. Okay, Victoria, karamihan, saludo kay President Digong. The best siya sa lahat na nakaraang administrasyon from Arroyo. Puro pahirap dinanas namin. Good morning, Idol Ben, sir. Bakit si Arroyo lang binanggit mo? Pinalagpas mo yung panot. Di ba? Mas masahol pa nga yun eh. At least si Arroyo, si Gloria, kung pag-uusapan yung sinasabing dedikasyon at yung kanyang talagang taos-pusong pangninilbihan, kung hindi lang doon sa putok sa buhong asawa niya si Big Mac. Magaling tong ekonomista to eh. Hindi ka pareho ng estudyante niyang panot. Alang ginawa kundi manisi. Sisi to the max. Sabi niya magpapasagasa sa tren. Hindi naman ginawa. Kaya hanggang ngayon, inaantay pa siya. Wag niyo nang antayin kung pasagasa lang. Balik ho tayo mga boss. Ito pag-uusapan na, mabilisan lang ano. Maganda hong score nitong kasalukuyang Pangulo ho natin. And I'm not the trumpet beater. I'm not hindi ho ako parang nagsusumipsip dito sa presidente. Ako ho kasi good points are good points. Kung pag-uusapan ho natin the best behavior ho yung ating Pangulo nung nagkaroon ho ng summit sa ASEAN. Nagpapatawa lang siya pero hala siya. Talagang stick ho siya doon sa script. Okay, it's not only that, mga boss, pag-usapan natin yung mga katangian ho na sinasabing from a small mayor to being a president, well, slowly but surely transcending to be a statesman. Naintindihan niyo ho ba?
Kasi kung pag-uusapan lang ho, marami ho talagang pwedeng sabihin ho rito sa Pangulo na to. Hindi ho sa humahanga ako. There's one similarity ho. Marami ho nagsasabi, itong Duterte at medyo magbubuhat ako ng bangko rito, hindi ako masabi. At yung mga Tulfo, iisa lang daw ho yung hinahalin tulad ho kami. That's a compliment, but I don't think so. Mas magaling yung Pangulo. Na ngayon, si Ben Tulfo hinahalin tulad din. Si Erwin. Ganon din naman si Rafi. Kami ho talaga, pag pinag-uusapan ho, trabaho lang. Kaya kung minsan ito mga, nanggagalit ho sa, wala kaming pakialam kung magagalit kayo sa amin mga Tulfo brothers, mga putok sa buho kayo. Kung gusto nyo, suntukan na lang tayo Di ba? Huwag nyo kami niloloko, lalo na ako. Nako na, mag-practice muna kayo. Kasi kung tatapatan nyo ako, mugungud ko yung mga mukha nyo semento. Marami ho kasing galit ho sa amin. Okay, yung galit ho sa amin, natural lang ho yan Kasama ho yan Pero yung, may sasabi, yan si Ben Tulfo, bobo. Lol! Kung bobo ako, kita nyo, nagsasalita ako ng walang script. It goes straight from the heart. Magbabalik ho kami. Okay? Mary Acosta Paredes from Singapore watching right now. Cebu, si Yan. Ang dami ho talaga rito. Si Mariosep. Si Renz Constantino, panay papogi lang yung mga dilaw, Sir Ben. Gawin nila lang, tapakan nila ang kanilang mga baho, sarap sa patusit. Easy. And thank you nga pala. I can see it real time. Yung mga likes ninyo, talaga mga nakikita ko. Right in this, sa harapan ko ho mismo, I can see all the messages coming right in. And in front of me, I have a camera para doon ho sa mamaya. Ipa-upload namin. And there's a screen. Naka-live ho tayo sa Action TV. And then live ho tayo sa Radyo 5. And then you can watch us. Mamili na lang ho kayo. Magbabalik ho kami. Stand by ho. Okay, nagbabalik na ho, Peter Glide. Morning ho sa inyo. Basahin ho muna natin Dami ho pumapasok ng mga messages. Babaan ho muna natin music na boss. Ayan lang natin music, mas maganda. Sa dami ho ng mga messages and likes na pumapasok sa live stream ho namin, di makahabol yung aking mga staff. Pero yan ho yung recorded at babasahin ho natin mamaya. Sabi ho rito ni Shane, sama nyo na rin yung beauty conscious abay nagdadalaga na lola. Baka ipagpalit. Alam ko na kung sino yan, sinugaw. Si Dolly Yusuke. Good morning, Sir Ben. More power to your station. Thanks for real information that you share with us. Si Nat Santos, sana puwersa uli ang Tulfo Brothers. Alam nyo mga boss, kung pag-uusapan ng Tulfo Brothers, madali ho kami magsanay puwersa. Mandali ho pwedeng ibalik ho yung T3 kung gugustuhin ho talaga And if you really want the T3 back, alam ko naman si Tul Rafi, player ho yan. Ganon din ho si Tul Erwin. Ako naman ho I can initiate the pagbalik ho ng T3 kung kinakailangan sa tanghali. Kung kinakailangan ho yan. If there's gonna be a good deal na magagawa ho namin sa TV5. As a matter of fact, I'm trying to make known my intention para doon sa mga talagang humihiling ho na ibalik na natin yung T3. Hindi ako nagbibiro. So, magagawa ho yan at gagawa ho kami ng hakbang and probably proposal din sa TV5 kung tatanggapin. Kung hindi, wala tayong magagawa sa ibang stasyon. Si Sandra Alice. Nasa news na lang po na nasa night at hindi po pinag-uusapan dito. May backup kasi puro deadma dito yung article na yan. Pinakamaingay lang yung mga dilawan sa Pinas. New York Times, sabi niyo ho, mga boss. Okay. Si Noel, indeed everything went very smoothly. Plus, I salute the President for setting the pace to strengthen our ties with the fellow ASEAN members. Si Lolita Cusano, nakainom nga rin niya ng... Makainom nga rin niya ng vitamins, Idol. Well, my vitamins are not ordinary vitamins. Talagang medyo iba ho to Gusto niyo malaman? I'll just pay... siguro ipapost ko lang sa Facebook yan. Huwag natin pag-uusapan dito.
From, sabi niya ho rito, SK Canada, si Jerry Garduque, watching here from Canada. Thank you, Jerry. And then, si James Amsnit, credit po pala sa Tulfo Brothers watching right now from Ilocos Sur, Philippines. Alright, thank you. Sa Twitter, Mindanaon. Baka kasi mangangaw lang sa ASEAN. Nakakahiya mga delegado, dilaw na lugang lumabas sa bibig. Easy. Si Noel Dolor, sabi niya ho, let us also remember the fact that ASEAN is one of the world's fastest economic growth areas, which is third after China and India and Asia. Sabi ho niyan, si Rogie De Ramos, mabuhay ang Tulfo Brothers, tunay na may malasakit sa bansa at kapwa. Salamat, sir. God bless. Okay. Yan ho, mga binasa lang ho natin. Aba, may mga pahabol pa. Si New Zealand watching right now, si Flora Velasco, Rodolfo Gont, and si Leo Pisidas. Morning servant from Davao po. Thank you. Sa Twitter, destabilizations, Americans are known for it, but then no one can melt the Iron President. Kung pag-uusapan ho si Trump, binubuysit ho yung mga mainstream media roon. Binubuysit nyo ho kung minsan, kung baga, inuulukait. Tingnan nyo ho yung similarities kay Digong, hindi na binubuysit, kinukutya. Minsan namumura pa ang mga mainstream media. May dahilan ba? Marami ho kasi naging sensitibo na medyo mga dissenting mga press sila, nasasaktan sila. You know, you're entitled to your opinion. Kung ako tatanungin nyo, they deserve it. Honestly. Kasi nasana yata mga media na parang, you know, they're the fourth estate and they're entitled to what they say and they have their own demographics of listeners. Pero nakalimutan nyo, you're only as good as when your franchise is also there. It comes responsibility and accountability to the privilege given you. Hindi entitlement yan. Hindi porket ABS kayo, magaling kayo. Papasukin kaya natin yung ibang mga network dito ng Fox. Pakasukin kaya natin yung ibang mga network pa rito ng ibang mga magtayo. Ako, pag tinanong nyo ako, gusto ko maraming mga istasyon dito na dapat itayo dito sa Pilipinas na to para tabla-tabla na tayo. Kasi pag medyo minanipula lang ho, monopolize lang ho yung mga media natin dito. So, Mario Josep, let's welcome all the other media para pantay-pantay. Para may magandang competition. Tingnan natin, pag hindi tuminuya mga higa-higante yan. Si Michael Jean Bacaltos, mga epal lang ang galit sa inyo na idol. Easy. Saya sa Twitter, idol, nanonood kami ng asawa ko ngayon. The best ka. Thank you. Nainis na si Panot ha. Umiyak na yun ngayon. Okay. Si Oliver Salas Servan, pa-shout out naman po bias na mga reporters. Ito, babanggitin ko, sinabi ho rito ni Oliver sa ABS. Ba't mo nasabing bias? Nakikita namin na galit sila kay President Duterte. Hindi po kami nanunood sa TFC. The Filipino channel. Boyset ang ABS. Easy. Ako kasi, I'm not exclusive and I'm just using this program as my outlet. And hindi ako tinuruan dito. Hindi ako tinuruan ng TV5 na sabihin ko ano sasabihin ko. And in fairness sa TV, I love TV5 because you know what? They respect yung sinasabing freedom. Kasi kung ang TV5 ho talagang bubusalan ho kami, hindi ho nila kami binubusalan. Honest. Not with Erwin, not with Rafi, not with Ben. And that's why saludo ho ako sa TV5. Kung may balik palalo ang T3 at kung ayaw ng TV5 produce, ang Tulfo Brothers na magpuproduce, lalong sasaludo ako. Doble saludo! Ay! Si Robert Jupiter, sabi ho, idol from Winnipeg, Canada. Basta Tulfo Brothers, idol natin sa Canada ho to ha. Humanda na yan! Okay, thank you. Emerald Mirante, kung kaya't nasa PTB4, ilagay lang sa PTB4 ang T3. Hindi po pwede kasi hindi naman pwedeng sumama si Tool Rafi kasi si Rafi exclusive din. May exclusivity sa Channel 5. And Rafi knows how to respect that. Si Erwin kasi is considered as a free agent.
Ang TV5, ang PTV4 kasi, he's not a competitor ng TV5. Ang kakakompetensya ho ng TV5, Channel 2, Channel 7. PTV4 is not a competitor. Pero kung pag-uusapan ng public service, sumbungan, investigahan, serbisyo publiko, aksyon, solusyon, ora mismo, Ben Tulfo, and soon, wag muna. Next week, magugulat na lang kayo. Sige. Madami ho rito si Joan Kobayashi, Oyahu Zaimasu. Keep up the good work. We're behind you from Japan ho to. Okay, anyway, binasa. Ang dami mga likes pa rin na pumapasok. Sa totoo lang mga bossing, kung talagang babasahin ko itong mga pinapadala niyong messages, sunod-sunod hong pasok eh. And I can see kung gaano karami ho nanonood sa atin ngayon right now. Hindi ko lang ho magawang mabasa na sabay-sabay sa dami. Eh, hindi ko pa, parang yung mga messages gumaganong tumatakbo ng pataas. Nahihirapan ako magbasa. Sir, good afternoon, Dinagat Island. Ba't good afternoon? Morning pa tayo. Ano bang time zone ngayon sa Dinagat Island? Good morning parang. Pambihira naman. Okay, anyway. Sige. Here's another topic mga boss pag-uusapan natin. Okay, here we go. Alam nyo, ito lang hong presidente natin kasalukuyan. Let me talk about this. Analyze this. Yung panahon ho ni Marcos, pwede hong sabihin na galit ho yung mga aktivista nung araw na sasabihin, Marcos, tuta ng Amerikano. Nung panahon ni McCoy. And there was a time si McCoy ho decided to befriend yung sa Libyan strongman Muammar Gaddafi. Tumaso ang kilay ng mga Amerikano. And you know what? Lalong pinalakas ng mga Amerikano ang kanilang relationship sa Pilipinas. It's always been na tayo ho talagang lucky ng US. Tuta, puppet para doon sa mga talagang aktivista ng araw. Pag tinawag ho tayo, na talagang, yan sabi nga natin, colonial mentality kung tawagin. Nung pumasok ho si Cory, alam niyo naman yung Benigno, yung si Ninoy Aquino, doon ho nagtago sa station, doon ho siya. Pumasok ang isang Cory, sino bang sumuporta dyan? Amerikano. Pumasok ho yung Ramos, sino ba? Amboy ho yan. Doon ho sa West Point nag-aral yan. Pumasok ho yung si Erap, sandali lang ho, tinanggal. Pumasok ho ito naman si Aling Gloria, ganun din. Pumasok ho yung isang sinasabing Noy. Abay, kita mo naman, lalo na. May isang Duterte pumasok. Minura pa si Obama. Ang ginawa, ito lang ho yung Pangulo, wala pa hong isang taon, ang dami na hong biyahe. Nakita niya na ho face-to-face, eyeball-to-eyeball, yung mga leaders ho ng Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, yung mga Myanmar, pati Brunei, mga Japanese Prime Minister, yun ho, sa China, had good relationship sa Russia. Nakita niyo ho ba? Ito ho yung ginawa nitong Pangulo na to na kumbaga, this is the only president na with impunity and saying it straight in your face ang telepono, wag mong patulan President Trump. Yun hong siraulong strongman na dictator ng North Korea na gustong maglaro, na gustong kumbapulbusin ang mundo. This is the only president. And then nakatingin ho yung ibang mga bansa tulad ng Russia, China, saying it straight to the President Trump. Don't play their games. Kami sa Asia, kaming unang magiging casualty dyan kung magkaroon ng nuclear. Yung tao kaya, yung lintik na diktador ng North Korea na yan, Duterte ho nagsasalita, laging nakatawa kasi mukhang desidido na sa buhay niya, gusto yung tapusin ang mundo. And he's the only president from a country called Philippines to say it straight sa telepono kay Trump. That's why napahanga ho yung presidente ng US. Sige, pagpunta ko riyan, bisita ka rito sa White House. Naintindihan niyo ba? Sinot pa. Niyaya pa sa White House yan? Wala eh. Tuta ni Obama yan eh. Sino? Sila Gloria. You know, this guy,
he earned that kind of respect kasi yung typical na, hindi, I will not flinch. You see what I'm saying? Kaya kung titingnan ho, dito sa pamumuno ho ni Digong, nagkaroon ho ng sinasabing perception change na hindi na ho tayo lucky. Anong ibig sabihin ng lucky sa Asia? Parang subservient, puppet subject ng US. O, pag kinumpara mo ho si Duterte sa ibang mga presidente, iba na ho to eh. O ngayon, naintindihan niyo ho ba? Kaya niyo ho magsabi ng ganyan. And naimbita ho siya, tinawagan ho siya ng presidente. So there's something na kumbaga, nanggagalaiti ho yung mga yellow press, nanggagalaiti ho yung mga dilawan kasi parang naka-score ho ng husto. Wala pang isang taong ganito na ho kung pag-uusapan yung accomplishment. You see, sabi nga ho natin, this guy is an accomplishment-conscious individual, si Duterte. He walks his talk and walk the walk. Hindi ho yung talk and talk and talk the talk. Tutok-toking ko mga ulo ninyo eh. Look at President Noy. Talk and talk and talk and talk. Sisi rito, sisi roon, turo ng sisi rito, walang ginawa kundi talk and talk and talk, nagkaroon ng katok. Si Gloria, he can talk the walk and hardly walk the talk and walk the walk, but still walking and talking. Si Pinoy, talk, 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 may tok-tok. Si Erap, natok-tok sa loob ng kulungan. Si Ramos, talk the talk and talk the talk, Amerikanong tuta. Si Cory Kong, ganun lang naman, hindi niya na-realize, nilagay lang siya, akala niya divine providence, and talk the talk, hindi ho ba nagkaroon ng sinasabing, yung mga American, yung aeroplane, the Phantom Jet nung araw, nung kudeta yung mga Ramboys, anong ginawa? Kung hindi lang ho, baka nahulog na ho yung administrasyon ni Cory Kong nung araw doon sa mga Ramboys nung araw nila. Itanong mo kay Hunasan yan. Nang bata-bata pa. Si Ramos, si Marcos, si Ramos, clone ho ni Cory yan eh. Amboy. Si Duterte, iba to eh. You know, a lot of people don't like him because they feeling nila mali itong presidente na to, hindi dapat nakaupo to. The same thing as with the Americans are looking at Trump na this is the wrong president. Wala nang ginawa ho yung mga mainstream media in the US. You guys know this. Kayo dyan sa Amerika, kayo mga Pinoy dyan watching and listening to me right now, you think ibang mga Pinoy dyan, may Pinoy ako na while I was waiting for my flight going to US, this was like 3 weeks ago. I was sitting with a lady who works in the Silicon Valley. She's a pretty lady, pretty but smart. Sabi ng ganon, you know, I don't like Trump really, Ben, but I like his ways of protecting the job for the American. I happen to be one of those, but I'm a Filipino-American, sabi ng ganon. But I don't like, but I can see, sabi niya na, you know, there are those mainstream media, ayaw talaga kay Trump. Ganon din naman kay Duterte. Yung mga mainstream, dilaw ho natin, ayaw din kay Duterte. Sino ang gusto nila? Yung Inquirer, tanong mo dyan sa Inquirer, gusto nila si Panot. Gusto nila si Mar Rojas. Gusto na siguro si Grace Purin. Sige. Si Binay, hindi. Pupulbusin na. Si Miriam, hindi. Duterte, naku, sus Mariusip. Nakaupo ang Duterte. Kaya hanggang ngayon, ganun sila eh. You get what I'm saying? Now, etong aking mga sinasabi ngayon, mga boss. Accomplishment-wise, we're talking about accomplishment. Ano ba na-accomplish ng isang Rudy Duterte? Ala pang isang taon. Ang sa akin na mga boss, ito na importante, araw ho ng paggawa ngayon. Araw ho ng mga manggagawa. Ako'y naniniwala na may mga employers na serious than realistically speaking. Pag nagtaasan ho yung mga sweldong mas mataas doon sa sinasabing proposal ho ng mga labor unions, additional na 157 pesos increase per day, emergency of 500 monthly cash subsidy for minimum wage workers. Maganda ho yung kanilang mga proposal na yan. Is it realistic? Depende ho doon sa mga sabihin ng economic standing ho ng mga negosyante ho natin. Pero may mga negosyo ho talaga ng mga sakim, lalo-lalo na yung mga, may kilala ng major mall dyan, yung mga nakikita mo ng mga samahang magnanakaw. Ano bang ano doon? Samahang magnanakaw.
Sila ho yung contractualization, sila ho yung yumayaman, nandun ho sila sa mga big malls, nandun ho sila sa mga condominiums, narami ho sila. Yumayaman yung mga putok sa buho na yan. Abusado yan sa mga manggagawa eh. Pero kung ako tatanungin, I know for a fact na hindi mabibigay ng gobyerno yung hinihingi ho ng ating mga, sabihin labor unions o na mga labor group. Pero somehow, ako ho magsasabi na aawa rin ho tayo sa mga manggagawa, lalo-lalo yung minimum wage na yan. Sa hirap ho ngayon, hirap ho itaguyod yun. Minimum wage na 12,000 to 13,000. Sino pa makakabuhay ho ng pamilya niyan? Hindi ho ba? Kaya ako naniniwala na kinakailangan ho na makita, seryosohin, pero kahit na papano kung anumang increase ang ginagawa ng gobyerno, kasi may epekto rin ho sa mga sa mga hindi ako pro employers sa industry lang ho. Tingnan lang ho natin kasi kung hindi baka mag-suffer din yung may stunt yung growth. Kinakailangan dito talagang matalino pag-analisa, matalinong pag-aaral, matalino ho na tingnan magkabilang panig employer and employees. Realistically speaking, na hindi naman ho maudlot yung sinasabing pag-unlad ho ng ating bansa. Sa labor din, alam naman ho natin, bansa ho natin. Importante ho kasi ako naniniwala na the golden year of infrastructure is coming. It will generate more jobs kapag medyo na may kasatuparan ho, may katuparan na ho yung sinasabing mga fasilidades, infrastrukturang magawa ho dyan. It will be investor-friendly na ho ang bansa ho natin. Tulad ho ng mga maunad na bansa, mga karatig bansa ho natin. So nga marami yung pagpupuntahan ng mga investors ho sa atin. It will generate job. Doon sa sinasabi ho natin, kasi ngayon hindi pa ho talaga titingnan investor-friendly. Kulang-kulang na sa infrastruktura na kasalukuyan ho, gagawin ho ng Duterte administration na talagang hinihila pababa ng mga dilaw na huwag magtagumpay. Kasi pag nagtagumpay na yan, sira na ang kanilang lahi. Lahing dilaw kayo, mga potok sa buho kayo, laking ginawa, di manira na lang. Your time's up! You've been there for quite so long, and you think you're still viable? Nabuisit nata sila kasi ang suporta ho ng mga tao sa Pangulo, base doon sa kanilang tiwala. Matagal na ho kasi sila nagdusa sa sinasabi mga pangakong napako, mukha ng katiwalian, kapabayaan, kapalmoks. Di ho ba? Ngayon, nakikita nila unti-unti umuunlad, hinihila pababa ng mga sinasabing dilaw. May mga traidor pa na doon sa sinasabing sip-sip. Sa New York Times, sino yung hudas doon? Etong hudas yung nagbibigay ho naman. Sa bagay, komentaryo lang naman ho yung mga editorial lang naman sinasabi ron sa sinasabi nating laman ng New York Times. Pero mga balita na slanted ho always with the color of yellow. And the same thing na ginagawa ho sa Pangulo na doon kay Trump. That's exactly what they're doing also kay Duterte. You get what I'm saying? No, ito hong Pangulo na to hindi natatakot yung kumbaga matapos ang terminolohiya ko after 6 years, 5 years more. Who cares kung sasampahan niyo ako ng kaso basta't ko magtatrabaho lang ako. Marami ho nagsasabi hindi ka magsasucceed dyan, hindi nagsucceed yung Thailand dyan, ganito, ganyan. Sabi nga ni Lugaw, hindi, gawin natin sa Portugal. Gawin natin Portugal na i-legalize, decriminalize yung drugs. Isa ka pang bobo. Isa ka pang kahinaan, kabobohan, katangahan. Legalizing drugs! Are you guys listening to me? Yellow! Illegalize, decriminalize yung drugs? So anong ibig sabihin? Sige, hindi nga i-legalize yung drugs but decriminalize. Mahulihan ka ng droga. Paggamit mo ng droga, i-rehabilitate na lang. Mga putok sa buhong pendeho, mga bobo kayo Mga bobo. Stupido. Decriminalize drugs? Para mong sinabi, sige, palakasin natin yung industriya ng bilyong dolyar na sinasabi sa buong mundo, nothing but drugs. Do you understand that, Lenny Robredo? Give me a break. I gotta go.